Kung sa tingin mo ay madali lang ang photography, edi ikaw na lang ang gumawa. Kung namamahalan ka sa rate ng photographer at kung sa tingin mo ay madali lang ang kumuha ng picture, yes, madali lang naman talaga yan. Pindot-pindot lang yan. Ang pinakakailangan mo lang, syempre, ay camera. Syempre, yung camera dapat may kasamang lens. Tapos, kailangan mo ng oras para pag-aralan yung basic. Kailangan mo din pala ng konting experience para sa pag-shoot, para ma-build yung confidence mo. Isama mo na din pala doon yung computer at processing software para kung kailangan mo ng processing or mag-edit ng picture para pumasok somehow sa industry standard yung kuha mo. Madali lang talaga ang photography kung gugustuhin mo. Kaya nga nagtuturo ako at pinopromote ko din siya ng libre. Kasi ako din ay naniniwala na madali lang talaga siya at matututunan mo siya kahit online mo lang siya pag-aaralan kung gusto mo talaga siyang matutunan. At syempre, kung meron kang passion. Kung paglalaanan mo ng oras yung photography para intindihin yung basic ng camera at yung basic ng exposure o ng exposure triangle. Kung paano yung pagkuha ng magandang litrato at yung composition. Matututunan naman talaga yon ng kahit sino. Just give it time, ika nga. Time na synonymous din sa buhay mo sa mundo. Totoo yung sinasabi nila na pindot-pindot lang yan at kaya siyang matutunan ng kahit na sino. Pero hindi yun dahilan para baratin mo yung serbisyo o yung presyo ng isang litrato. Ang mga photographer, artist din yan. Pero teka, baka hindi nag-agree yung iba. Siguro i-comment nyo na lang sa baba kung hindi kayo nag-agree. Basta ako, naniniwala ako na kung sa bawat click merong composition at storya na inisip yung taong may hawak ng camera to achieve a certain creativity kasama yung personal style of shooting, nasa artist level ka na yan. Iba-iba yung worth at value ng bawat tao. Iba-iba yung talent fee ng bawat photographer. At para sa akin, hindi yung client yung dapat magsabi ng value ng serbisyo mo. Syempre may negotiation na involved pagdating sa pricing, pero hindi naman dapat bumaba ng sagad-sagad. Ilagay nyo pa din naman sa industry standard kahit nagsisimula pa lang yung photographer. Para naman sa mga medyo nagsisimula pa lang na photographers, ang suggestion ko ay huwag mo naman masyadong ibaba yung serbisyo mo. Syempre, bukod sa hindi yun makakabuti sa photography industry natin, sa huli, masama din yun para sa'yo. Isipin mo na lang, ang daming ang kumukuha sa'yo pero yung 5 project mo naman ay katumbas lang ng isang project ng ibang photographer na kilala mo. Bukod sa pagod, baka puro sama ng loob lang yung maipon mo. Diba? Ang dami ko ng mga pinagsasabi. Pero sana dumating yung time na magkaroon talaga ng standard industry pricing para sa photography services dito sa Pilipinas. Kayo, ano ba para sa inyo yung reasonable starting price para sa pinaka-basic na serbisyo ng isang photographer? Comment nyo naman sa baba. Pero syempre pag may standard pricing na, dapat standard din na proper expose or properly expose yung bawat shot ng photographer. Pag puro madilim at anino na yung kuha o parang kukunin na kayo ni Lord sa mga picture, dapat lang na hindi nyo bayaran o kunin yung mga ganong klaseng photographer. Syempre, to be fair lang, pindot-pindot lang talaga ang photography, pero yung investment sa gamit, sa oras, at sa pag-aaral, hindi sapat yung basta-bastang pindot lang. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. My name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Ngayon yung photography talagang parang pindot-pindot lang. Pero noon, hindi pwedeng basta-basta pindot lang. Kasi kahit pindutin mo to, hindi siya magkiklik oh. Kailangan mong i-roll muna yung film. Hindi pa rin siya magkiklik. Kailangan mo yung shutter i-engage or i-crank. Tapos syempre sisilipin mo pa dito. Tapos pag tama na yung framing, tsaka mo i-click. Diba? Tapos, hindi pwedeng isa lang rin ulit. Kasi pwedeng yung shutter lang yung i-click mo eh. Or i-crank mo eh. Tapos, doon mo palang ma-i-click. Dapat i-roll mo rin yung film. Diba? Iba yung photographer noon.
sa photography ngayon. Ano? Photography. Tama, magkaiba yun. Yung photographer tao, yung photography yung capturing moments.